Parang busy-busy tayo. Lahat tayo nagbabasa. Ba, yung mala, Chubby, nagbabasa ka rin. Ano yung binabasa mo? Ano yan? Ito, I praise you because, nagbabasa ako. Nasa cellphone. Ano yan? Ha? May cellphone. May cellphone. Two-in-one, Father. Nasa cellphone, nagbabasa. May paborito ka ba libro? Mahilig ka ba magbasa? Oy, na-feature ka na ba sa libro ng isang author na hindi mo kilala? Tungayan po natin ngayong araw na to dito sa Kape at Kampay! Oy, padre! Halika na dito, oy! Bakit? Kanina ka pa nagbabasa ng diary dyan, paulit-ulit ka na lang. May bagong mabalita dyan. Anong balita sa radyo at TV? Oh, ito, basahin mo. Vos estis lux mundi. Translate. The Boys. Anong voice? Vos! You are the light of the world. Di ba? Galing mo talaga sa lahat. Latin lang Father, yan. bago kayo magbasa-basa, perfect. Hinanda ko na ang inyong kape. Wow! Pads! Kape! Alam mo, Pads, napakasarap. Habang nagkakape, meron kang binabasa. Oo. Alam mo, ako gawain ko, Pads, pag kunyari, day off, pag tayo walang mga schedule at walang mall tour. Nagmo-mall tour ka pag day off ganun talaga, pare. Yan, alang-alang sa mission yan, pare. Hindi kasi, pag kunyari nasa yung pupunta ako sa mga coffee shop, dala-dala ko lagi yung either tong tablet ko, yung aking Kindle. Ay, Kindle. Kindle. Hindi, kasi doon naka-download lahat ng libro ko. At minsan, kapag free talaga, doon ako nagkaka-oras magbasa. Pero lately, pag ang daming ginagawa, ay nako, inaabot ng buwan bago ako makatapos ng libro. Ako naman, lalo na sa seminaryo, no? Pag nagbabasa ako ng dyaryo, alam mo palagi kong binabasa ang part ng dyaryo? Ano? Hindi front page. Ano? Hindi rin editorial. Ano? Sports page. Ay, oo. Kasi sports page, parang minsan kasi yung mga balita sa harap, minsan. Siyempre, hindi ito, no? CBCP Monitor to. Shout out, CBCP Monitor. Siyempre, mga balita sa harap, minsan masyadong magulo na yung mundo. Seryoso masyado. Seryoso, problema na naman. Pero kapag sports page, para sa akin, yun yung tunay na balita Kasi yung score, hindi mo pwedeng manipalitan. Yung best player, hindi mo pwedeng ipagkait. Pati yung mga coach na magaling at yung mga coach na kulela, tando Easy. din. Yun, di ba? But that's another story, di ba? Lesson learned, di ba? Kaya, palagi ako nagbabasa, dalawa lang yan, kundi sports page, comics. Ay, oo, comics yun. Lalo na nung panahon na yung Pugad Baboy ay nasa Inquirer. Sa Inquirer pa, oo. Ikaw nga, Chubby. Ano yun? Mahilig ka ba magbasa? Hindi, Father. May lang ako chumismis. Marami nang nakakaalam niya. Ha? Bakit hindi ka nagbabasa? Kasi I find it boring. Napaboringan ka sa pagbabasa? Kasi walang Father, walang image. Gusto mo yung may walang picture. Okay. Gusto mo yung mga binabasa mo, merong picture, gano'n. Oo, kunyari, nahulog sa gano'n. Tapos dapat story mo kang binabasa mo. Hindi, parang yung mga Jack and Jill went up the hill. Pati yung mga libro na pag binuksan mo, yung may magpa-pop up na mga bulak-bulak, gano'n. Father, kaso wala Pang elementary pa. Hindi, pero ikaw, ano ang huli mong nabasang libro? From start to finish? From start to finish? Okay, sige. Ano gusto mo? To be honest or to be polite? Hindi, joke lang. Whichever. Siyempre, ngayon, dahil nga ginagamit natin, no, at gusto natin i-promote sa ating mga kape-mates, ang Bible Pinoy version. No? Ito, syempre naman napakamahal na mahal natin ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos, salita ng buhay. At nakakatulong ang Biblia. Sayang wala tayong kopya. No? Ang Bible Pinoy version. Kasi ito'y nakakatulong sa atin. Muli, paalala hindi pinapalitan yung liturgical text. Hindi siya magiging Pinoy version. Pero mas mapapalalim pa yung ating pag-iintindi sa pag-aaral at sa pag-unawa ng banal na kasulatan, yung ang Bible Pinoy version. Hatid sa inyo ng Philippine Bible Society, mga tol. Shout out sa mga taga-PBS. Pero if you want me to be honest. To be honest.
collector po ako ng Pugad Baboy series. Meron po akong Pugad Baboy 1 hanggang 37. Wow! Marami ng Pugad Baboy ngayon. Mabot siya ng 37. Shoutout! Paul Medina, alam kong hindi mo ako kumikilala at di ka nanonood dito. Pero maraming salamat kasi alam mo, ang Pugad Baboy kasi social commentary yan eh. Yung mga nangyayari sa paligid. Hindi lang siya parang nakakatawa, yung kwento ni Paul Gas, pati ng mga matataba. Yung mga residente. Kasi pwede tayong mag-apply eh. Pwede mag-apply, no? Pero yun nga eh, social commentary siya naman nangyayari sa paligid. Kaya nabubuksan lalo ang isip mo, natatawa ka man, pero oo nga, no? Meron kang natututunan dito sa comics na ito. Yun, galing. Ikaw? Ako naman, lately, huli ko nabasa, ako nakakita, no? Baka mamaya, Chris Broad, I don't know if you'll be watching this TV show in some corner of the Philippines, no? Pero natapos ko yung librong Abroad in Japan, 10 Years in the Land of the Rising Sun. Japan? Sagot sa kahirapan. No, ni Chris Broad, isa siyang Di ba siya si ano? Yung isang YouTuber. Hindi ba yun? No? Chris Brown Chris Sugar. Brown Sugar, with Sige. pearls, di ba? Hindi, yun. So, Abroad in Japan. Pero, meron akong, kung sa local na authors, ang favorite kong basahin mga libro at column ni Ambeto Campo. Yan, kasi history, medyo interesado ako sa history. Sa comics naman, Kiko Machine. Manix Sabrera. Manix Sabrera. No? Shout out kay Manix. Hindi ka man nanonood din ito. Pero saludo ako kasi tama ka, no? Yung mga comics na to, hindi lang yan papatawanin ka eh. Uubusin yung oras mo. Uubusin yung oras mo. Kay Manix, ano yan eh, either it's pagbabalik tanaw sa buhay mo bilang estudyante or social commentary din. Lalo na sa buhay ng mga kabataan ngayon. Yun. Ikaw, Chubby, may libro ka ba na natapos? Oo, meron ka ba? Nag-attempt ka man lang magbasa? Alam kong hindi ka marunong mahilig sa libro. Meron akong nabasa dati, yung uso pa yung Twilight, Father. Wow, di ba ito sa mga vampira? Diba yun yung kay, yun yung kay Magic Johnson tuloy. Kay Jackson. Thriller yun, pare. Thriller yun. Kasi di ba yung pagkaka-describe sa ni Edward Cullen dun sa libro, parang sobrang gwapo niya. Kaya parang napanood ko yung movie, parang malayo. Mukha siyang bangkay. Malamang, vampira eh. Di siyempre namumutla. Alam nga naman na may buhay yun. Yun lang yung... So doon mo na-imagine yung mukha ni Edward Cullen. Ano ang mukha ni Edward Cullen? Kamukha ni parang Stephen. shiny hindi, maputi yun eh. Tsaka ano siya, di ba yung pagkaka-describe nga sa kanya, yung gwapo, tas nag-shining, shimmering, splendid. Hindi yung parang anemic. Ang tabi po Pero parang kinulang sa dugo. Parang pinapapak ng lamok araw-araw. Pero di ba, galing, no? Yung minsan, ito yung madalas na pasintabi sa mga mahilig sa pelikula, di ba? If you've read the books, minsan, di ba, pag napanood mo sa pelikula, parang nagiging nadjudge mo kung eksaktong nasundan yung kwento or malayo do sa kwento. At yun yung maganda sa mga libro eh. Yun nga, ang dami-dami nating natututunan sa libro kasi nga yung imagination natin at work. Yun nga, kay Edward Cullen, ito pala yung itsura. Kahit yung Harry Potter series nung binabasa mo, may iba yung portrayal minsan sa isip mo kaysa doon sa lumabas sa pelikula. Oo, tama. Diba? Pero sa kabila ng lahat ng ito, libro, napakahalaga, no? Ang dami-dami nating sources of information sa mundo. Meron tayong libro, dyaryo, magazine, encyclopedia. Encyclopedia pa ba? Okay. Total, napunta na tayo dyan sa usapan mga encyclopedia, mga dictionary, mga reference books. Doon ko na-realize, no, yun yung advantage ng mga e-book. Yun. Kaya dito sa aking Kindle Patola. Yun dito sa tablet ko, dati, pag kunyari, lalabas ako, ang dami kong bit-bit na libro, pero lahat na yun, magkakasya na sa isang device lang. So at the same time, portable na siya. Pero iba pa rin, naalala ko, meron yung nung bumili ako ng mga liturgical book para sa parokya. Alam mo yung pakiramdam na pagkatanggal mo sa plastic no libro, tas aamuyin mo. May halimuyak. May halimuyak yung libro, pare. Sa amin kasi mga iba yung parang inamoy mo yung sapatos. Oh my God! Kadire. Basket, yung di ba, rubber shoes, di ba, sa'yo, di ba? Saan sa libro, yung parang may kakaiba, pag natanggal mo na siya sa bag, tas inamoy mo yung libro, parang kakaiba talaga eh. Pero yung ang daming sources, even online eh. Internet. Internet, yung marami na nagpo-post yung mga
online na documents. Dati, naalala ko, nasa seminaryo, di ba? Ubus ang piso mo sa kakapapotocopy. Oo, naghihirap tayo Hashtag nun. kay Kuya Ray. Kuya Ray at sa Archbishop Gabriel Reyes Memorial Library. Sa San Carlos, no? Kumita yung library na yun. Dahil pinapapotocopy natin yung buo na yung libro. Kulang na, libay libro. At syempre, shout out sa mga kapatid nating taga-clone. Doon sa may bandang UST o UP, di Sa ba? UP, syempre. Sa Blessings. Oo. Yun, di ba? So, ang dami, dati talaga, you really have to own the book or to get copies of the documents. Pero alam mo pa sa pinagtataka ko dito, ang dami-dami nating source of information. Pero parang ang hirap pa rin malaman ang katotohanan. No? Ay, The truth nako. seems so hard to find. May naalala ako dito. Ano naalala? Just a few days ago, si Pope Francis, may pinost siya sa kanyang Instagram. Oh! Wow! Instagram! Mga taga-Instagram dyan, shoutout sa inyo. No? Si Pope mismo, ha? Yes, Hindi sa to kanyang, fake news, ha? Sa kanyang mismong Instagram account na @Franciscus. Okay, Sabi sige. niya, there are 4 enemies of journalism. Actually, 4 enemies of the truth, if you may, no? Oh. 4 na kalaban ng katotohanan na laganap sa panahon ngayon. Ano? Number 1, Number 1. misinformation. Ah. Ano yung misinformation? Fake news. Oo. You spread false information. Pero may iba din dyan, Pads, yung misinformation sa susunod. Ano? Disinformation. Disinformation. Misinformation. Disinformation. D-I-S. Disinformation. Dis. Ang pagkakaiba niyan, Pads, Oh. kung yung misinformation, pagkakalat ng fake news, yung disinformation, may intention ka. Bakit mo kinakalat yung fake news? Either to mislead people, to manipulate people, or to promote a bias. Ito yung mga gagamitin yung fake news para manira ng tao. Yun yung pangatlo. Ano yun? Ang tawag dito ay defamation. Okay. May paninira ng tao. Kung yung sa disinformation, liligawin ka lang para maniwala ka sa mali. Ang defamation, dalawa yan Pwedeng slander in speech. Pwedeng libel in writing. Ang purpose mo, bakit ka naglalabas ng kaalaman, ay para manira ng puri ng pagkatao ng reputasyon ng tao. ng isang tao. Yun yung yung tipo bang sinisiraan ka, di ba? Oo. Pero may pang-apat. Ito, nakakagulat ako. Actually, nire-research ko to, tsaka ako nalaman yung ibig sabihin. No? Lalabas yan dyan sa baba. Coprophilia. Ha? Alam niyo yung sabihin ng C-O-P-R-O-philia. Parang kadiri yan, Actually, kapag tinignan niyo po, i-google niyo na lang. Google na lang, Google na lang. Pero coprophilia is essentially the love of filth. Pagmamahal sa dumi. Sa marumi. Sa marumi, no? At alam nyo, sabi ni Pope Francis, sa mundo ngayon, parang mahilig tayo sa iskandalo. Yung iskandalo kung saan yung mga pangit, kahit totoo, ay ating pinapalabas. Ay. Oo. May intention. Yun, yung pinapalabas yung mga pangit na naiiwan sa loob yung magaganda at Magaganda. gwapo. Yun, tama. Hindi ganun. Ang gulo mo, hamang kasi nakita ng dyaryo Oo. Kaya ang challenge sa atin, let's put it this way. Sabi ni Pope Francis, we are in a post-truth world. Kaya ang hamon sa atin ng mga libro at ng pagbabasa, to go back to basics. Nako, yan na naman. Alam mo, itong pagtambay natin sa tindahan na to, puro back to basics, Oo. Diba? Basic food, like pochi. Ayun, kasi may tinatanong ka tungkol sa green joke ba yun? Ang green joke ba? Ano ba yun? Is it any of the, yung enemies of truth na yun? Sa tingin ko, filth yun Kasi di ba yung dumi yun dumi. Dito. Dumi. Oo. Kaya sa tingin ko, mga kape-mates, lalo na sa ating kwentuhan ngayon, maganda madiskubre ulit natin ang ganda at saya ng pagbabasa. At sana po, yung mga libro ninyo sa bahay, galaw-galawin nyo naman. Baka mamaya maglakad yan mag-isa. Diba? yung mga libro Yan, tulad mo, di ba? Yung mga libro na to ay hindi lamang to dagdag pabigat. O Hindi yan display para Hindi magmukha kang display. matalino. Kasi minsan may ganyan meron kang sariling display para magmukha kang matalino. Parang gawain ko dati seminaryo yun. Easy! Pero yun, tungayan po natin ang kahalagahan ng mga libro po dito sa ating episode ng Kape At Kampay! Diaryong Kape.
nandito po tayo ngayon sa... Ang gulo mo, don't open your mouth is full. Tayo ay nasa... Manila International Book Fair. At nandito kami para... Hotdog. Punta po kami ng hotdogan. Opo. Ito po pinunta ko actually. Opo. Pero nandito po kami para tumingin sa pinakamalaking book fair event sa buong bansa. At dadalawin natin ang mga Catholic book publishers. At mga Catholic communicators. Ayun. At tanungin natin sa kanila yung kahalagahan ng libro sa panahon ngayon. At ano ba yung role ng mga books in Catholic communication? Hello mga kapimates. Base sa aking pananaliksik noon, ang Pilipinas daw ay nagkaroon ng rice shortage. Pero, kita nyo naman. Ano yun? Yung rice shortage, ginawan mo ng research work? Yes, Father. As in, sumulat ka ng study tungkol dun? Yes, Father. Kamusta naman grade mo? Hoy, 1.5. Wow! Impressive, miss! Alam mo Impressive. maganda dito, no? Napaka-relevant sa kanya ng rice shortage. Kaya, walang rice shortage talaga. Nandito sa iyo na ikaw ang dahilan ng rice shortage. Kung kulang ang bigas, kulang kain. Teka, Father, mag-shoutout ako sa prof ko. Oh. Prof. Dr. Cuevas, thank you sa grade ko. Wow, At shoutout din po sa mga nagugutom. Alam niyo po ang dahilan dahil meron pong tiyabi na dahilan ng rice shortage. Impressive, miss. Impressive. Alam bang? Baka hindi ka panipaniwala yung research ko, Father, no? Kasi naman, Hindi! Napaka-credible na research mo kasi ikaw ang living proof that there is truly rice shortage in the Philippines. Kasi Kasi ang ako walang bigas naubos. dahil sa kanya eh. Ha? Ako yung umubos ng Yun rice. nga eh, at least iba alam nila salarin, di ba? Oo. Ay nako. Hindi, pero ganda yung mga ganyan, di ba yung mga ito, meron ako nakita na download ko. Kilala mo si Father Rene Havellana? Uy, syempre. Yun, di ba? Society of Jesus. Oh, yan. yan. Nakakatuwa kasi yung meron siyang ginawang libro dito, tinignan niya yung mga paintings doon sa National Museum, pare. Tapos tinignan niya yung babalikan mo yung mga paintings na yun at even yung mga sinaunang mga writings at manuscripts, mababalikan mo yung history ng Pilipinas. Lalo ni history ng Christianity in the Philippines. Meron kang librong binabasa recently tungkol sa Christianity in the Philippines, di ba? Oh, yes, ito yung kay Dr. Jojo Maximiano, no? Shoutout mo, hindi siya nanonood kay dito. Dr. Jojo Maximiano, kung saan sinulat niya yung history ng church sa Philippines, pero hindi lang based on historical records, kundi based on theology and spirituality. Na yung parang kunik-konektado yun. Actually yan, yung rice shortage, yung arts and culture, yung theology at psychology ng mga Pilipino. Lahat naman yan may kita mo sa mga libro eh. At doon, kung wala itong yung study ni Chabi, yung writings ni Doc Jojo, ni Father Havellana, hindi natin malalaman kung saan nanggaling yung psycho-emotional na takbo ng buhay ng mga Pilipino, yung ating arts and culture, di natin makikita kung saan galing eh. Kung hindi ko wala itong mga libro at study na to. Oh. Actually, galing tayo at nakita niyo siguro yung mga vlog sa simula ng bawat segment natin. No? Kung saan kami po ni Father Jeff ay dumalo po sa Manila International Book Fair. Yan yung taunang pilgrimage natin. Oo, taon-taon na. Hindi dapat tayo magmintis. At dito po, napagtanto namin, ano nga ba ang role, ano ba ang kahalagahan ng libro sa buhay ng isang tao. Siyempre, nabanggit dito yung preserving the cultural heritage. No? Naalala ko nung ginawa po yung Bible, tinuturo ko to sa mga estudyante ko. No? How was the Bible formed? Remember the word sow. S-O-W. It begins with a story transmitted orally, sa oral tradition, pero dahil nga namamatay na yung mga nakasaksi na first hand, etc., yung mga original na kwento, kailangang isulat. Para ngayon, hindi mabawasan, hindi madagdagan, maging intact yung kwento. Kaya nandun yung sasabing preserving the cultural heritage. Alam mo, yun yung lagi kong tanong tuwing pupunta ako sa book fair, no? Shoutout po sa mga organizers ng Manila International Book Fair. Salamat po sa PAS. Salamat sa PAS, oo. Pero kasi tuwing MIBF, ito, shoutout kay Professor Xiao Chua kasi siya yung nakasama ko dati na pumunta sa MIBF. Yung parang, andun yung tanong lagi,
sa isang mundo na una, ang mga tao, ang ikli ng attention span. Di ba nga sabi ang attention span daw po ng tao ay mas maiksi pa po sa attention span ng isang goldfish. Sa loob ng isang... Really? Kung ang attention span ng isang goldfish ay 11 seconds, ang attention span daw po ng tao ngayon, ngayon. 9 na lang. O, di ba? So, 1, 2, 3, 4, 5, Ano nga pala 6, pangalan mo? 7, 8, 9. Yun, gano'n. Hindi pa umaabot ng 9. Hindi, di ba? Yun, di ba? So, yun. Yung maikli attention span. Pangalawa, napaka-fragmented ng information. Yun, sinabi nga ni Pope Francis, di ba? Merong misinformation, may disinformation, may defamation pa nga. Yung minsan, mas mabilis pang makapagano ng fake news. Di ba? At yung unverified na information, mas mabilis mag-share. O yung tipo bang ano, di ba yung balita sa umaga, ito, pagdating ng gabi, iba na pala yung kwento. Oo. Di ba yung mga ganun, di ba? Sa isang mundo kung saan minsan ang habol na lang ng tao magpapa-entertain sa kanya, may meaning pa ba o may value ang mga libro? Oo, sa tingin ko. Ano to, yung librong both printed or electronic device na libro. May value. May value pa ba? Siguro una makikita natin, books give us what we call reliable and in-depth information. Sapagkat ang mga libro, kailangan merong research. Yun, yung parang ginawa niya parang ginawa Chabito ko sa Rice shortage. the living proof. Solo work mo. Tapos may mga, ano yun, nag-research ka May mo. defense father. So, Tapos naka-ano kami, naka-costume. Naka-costume ka ng bigas. Isa ako lang bigas, bro. Ako yung defense yun, ano? Gano'ng karaming kanin na makakain ko sa inyo? Hindi, pero di ba, ni-research mo yun? Opo, Pupunta ka pa father. sa mga sources noon. Yun, di ba? Scholarly work kasi ang libro, no? Kaya po actually may nagtanong kanina, no? Yung mga, paano po yung mga libro na, may mga gumagawa din kasi ng libro na hindi naman verified yung information, pero makikita mo rin eh. Makikita mo rin, ano ba yung merong scholarly work? Ano yung parang sinulat mo kasi trip mo lang? Meron pa nga yung mga compilation lang ng mga email, ginawang isang libro. Di ba? Parang gano'n. Yes, alam diba? ko yun. Kaya ibig sabihin nun, in a way, ang mga libro sa ating pamantayan provides reliable information and in-depth talagang malaliman. Ako ito sa akin na-realize ko, lalo na nasa seminaryo ko, books are a treasury of life skills. Pero ito masasabi ko, sa lahat ng mga addict sa libro, reading is a discipline. Oo. At reading comprehension is essential. Oo. Alam mo, sa tingin ko ito real talk tayo, real talk. Sa tingin ko kaya medyo tayo, yung kahit sa social media, no, magakwari, for sale, no, damit, no, tapos lagyan mo yung presyo, 2.5. May magko-comment pa rin, how much? Di ba? Kasi nga siguro kayo pagbabasa ng libro na wala na yung disiplina. Kasi reading promotes critical thinking, reading comprehension is about vocabulary. Vocabulary, di ba? Naalala mo yung nasa seminary tayo, meron tayong tatawag na outline. Yes. Anong ginagawa pag outline? Yung kailangan malagay mo yung mga, ma-highlight mo yung mga keywords. Kailangan meron kang mnemonics, yung ano yung gagamitin mong acronym o ano yung May isa mga... pa, yung vocabulary words. Tinuruan tayo, naalala ko po, no, yung dictionary, kailangan natin magdala ng dictionary malaki. At matinong dictionary. Merriam-Webster 9th edition onwards, parang gano'n. Yung mga gano'n. Ganito kakapalitin. Dinadala namin sa classroom yan kasi kapag meron kaming nakitang salita na first time namin ma-encounter, check kagad dapat namin sa dictionary. Wala pa kasing Google nun wala pang mga... Nalala ko meron kaming teacher nun sa Christian Ethics, Christian Living, nung minor seminary ang kami. Nakakatawa, per chapter meron kaming parang glossary, may parang vocabulary words. Na parang, siyempre, nung time niya parang, anong kinalaman ng vocabulary words sa Christian Living? Pero eventually, nung nag-aral na kami ng philosophy, doon namin na-realize itong words na to, lalabas din to in other disciplines. Diba? Pati napaganda yung expand natin yung ating vocabulary. No? Kasi minsan limitado lang. But at the same time, minsan may nakita ka ng salita, hindi mo alam yung ibig sabihin, dadaanan mo lang ina-assume mo yung meaning. Napagandang disiplina yun. Hahanapin mo yung kahulugan ng mga salita. Ganoon ako minsan pag nanonood ng K-drama. Bakit? Pag may hindi ako lang pause,
O, search. Opa, ganun. Oo. Opa. Opaw. Opa, ano to? Iba yun. Iba yun. No. Di, pero yun, di ba tama? Yung mga nanonood kunyari ng anime na dubbed, hindi sub, hindi naka-dub, yung naka-sub, Sub. di ba? Yung ibabalik mo, ano ibig sabihin ng mga word na to, magagamit mo rin eh. Pero may isa pang disiplina ang reading para sa akin. Concentration. Yun, focus. Focus. Focus mo, Iwan mo iwan mo iba. lahat. Oo, Iwan mo iwan lahat. mo. Hindi, Oo. pero kasi, na-realize ko, lalo na sa atin, sa mga nagpipreach, iba, kapag binasa mo yung reading, pwede mong basahin sa pasadahan lang, lalo kung Yes. paulit-ulit mo nang alam mo na yung reading, meron ka ng template. Pero minsan, kung gusto mong pigain yung meaning mula doon sa reading, talagang ilang basa yon. You have to read and reread para makakonsentrate ka on a particular word or concept. Di ba? At yun nga, pag nagbabasa tayo, di ba, talagang doon lang tayo nakatingin. Alam mo, nung una, pareho kami ni Chubby ng experience eh. Yung ayaw namin yung libro na puro text lang. Yung walang picture. Gusto natin may picture. Oo. Pero kasi ang nangyayari, kapag may picture, ay, ito yung picture, okay, forward ka na. Oo. Pero pag libro talaga, magpo-focus ka lang, magpo-concentrate ka lang doon sa salita. Pero ito, na-realize ko rin lately, may mga libro na kaya may picture para kapag nakita ng estudyante o ng reader yung picture, may maalala siyang libro. Yun, oo. Father, speaking of reading comprehension, Father, ano? dati po kasi, di ba, may book analysis or study ng Noli Me Tangere. Pagdating ng third year high school. Sample, Father. Pati naalala ko, tama yung book review, magbabasa tayo ng mga novel. Yes. May book review pa ba ngayon sa Uso mga pa ba yun? curriculum, no? Meron. Actually, dyan ako Meron pa ba? Nung time mo, meron na pa. Meron, Father. Diyan ako nag-expand ng ng mga nababasa, no? Mga death of Isaac, may mga libro ako na hindi ko in-imagine na mababasa ko, pero dahil nga sa mga book review, no? Pati yung favorite ko yung makapal yung Moby Dick. hindi. May isa pang libro anyway. Napakaraming mga aklat na nakikita natin, pero tanda natin. Books have limitations too. Oo. Mga kanina, bulky, takes up space, no? Mahal. Mahal bumili ng libro. Mahal, oo. Pero sa kabila ng lahat, no, naalala ko dito yung sabi sa Matthew chapter 13, verse 52. The parable of the old and the new. Okay. O tayo, sige, meron tayong old books. Old. Yan, meron ka rin namang makabagong libro. Bagong libro. Oo. Okay. Hindi lahat ng luma ay pangit. At hindi rin naman lahat ng bago maganda or maasahan. Oo. Maganda na maging discerning tayo sa relationship natin with the old and the new. Kaya nga minsan kahit na sabihin natin na lahat ng libro pwede naman na i-download na ganito, wala pa rin tatalo dun sa tactile experience ng pagkakaroon ng libro na mababasa mo. Kahit sa lumang libro, tas singhutin ano mo, ka na? di ba? Singhutin mo, babe. Pero iba din yung at least portable yung knowledge at the tip of your fingertips, no? Yeah. Kayang-kaya natin itong Si Father. makita. Kaya muli, mga kape-mates, sana sa pamamagitan nitong episode na to, ma-appreciate ulit natin ang kahalagahan ng mga libro kahit sa highly digital world natin. At tandaan na, at siguro nagtatanong na kayo, Father, ano ba tips nyo para makapagbasa kami na effective? Tutunghayan niyo po yan sa susunod na segment dito sa Kape At Kampay! Chariot Kape pa rin parang pag umaga. Pag umaga, Akal-akal, you read newspaper lang. Magandang araw, mga kape-mates! At welcome po sa Manila International Book Fair. Mga kape-mates, nandito tayo ngayon sa booth ng Society of St. Paul. Kasama natin, wala iba, isang mabuting kaibigan natin, si Reverend Gwen Andrew Cruz. Ano pong masasabi niyo po kasi, siyempre sa panahon natin ngayon, ang libro pwede na i-digital, di ba? Pwede na i-download, pwede na e-book, pwede na nasa Kindle. Ano yung sa tingin yung role ng kahalagaan ng libro ngayon sa panahon natin na digital? Alam nyo, marami tayong panitong paraan ng magbasa. Iba, mas okay sa kanyang digital. Pero para sa amin, mas okay pa rin ang totoong libro. Una, ang mata. Kasi madalas, ating mga digital gadgets, nakakaroon
Nakakatuwa yun, nakaka-inspire kapag bagong-bago yung libro. Inaamoy-amoy mo siya. May kakaibang attraction sa mga taong mahilig sa libro, yung bagong libro. Saka yung excitement na dahan-dahan mo na natatapos. Alam mo, isang achievement din na makatapos mo ng isang magandang libro. Iba pa rin talaga kapag hawak mo yung libro. May kuryente o wala, may battery o wala, mababasa mo. Yung pinakamahalaga, digital man yan o printed, ay syempre, yung laman ng libro. Yun! Yun ang pinakamahalaga. Kung ano man. Content. Don't judge a book if you're not a book. Oo, don't judge the book. You're not the judge. Yun! So, yung pinaka-importante, magbasa pa rin. Digital, printed, sana maunawaan yung nasa loob na aklat. Uy, Kiko, ang galing naman. Ano yung dala mo? Siyempre, Pong! Tuturuan natin ang mga bata ng tamang paggalang. Hindi. Iraulo. Tuturuan natin ang mga bata ng... Ba't nga ba tayo nag-ganito? Bigla tayo naging batibot. Okay. Tuturuan natin ang mga kabataan ngayon upang ma-appreciate nila ulit ang pagbabasa ng mga aklat o libro. O, kaya meron kang dala libro ngayon. Oo, meron tayong... Sa anong libro yan? ito yung Jesus Guides You and Me, grade 4. Grade Ano 4. ba nakapirma dito? Si may nihil obstat ba? Meron! Oo, si May Father Bishop Luciano Capeta, si Bishop Leo Drona. Ito, dalawa. Ganun din. Jesus Walks With You and Me. Grade 3. Grade 3 naman to. So, isa, Dalawa. Ito na naman, isa pa. tatlo, Grade 2 naman. oh, Ito. apat, grade Pang-apat. 1, panipis ng panipis, Ito, last. 5. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. Uy! Meron tayo lagi 5. Pwede tayo. Ayun tayo. Teka lang, dito muna tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Top 5 live hacks para sa episode na ito. Yun po. Mga kapatid, kayo po siguro nagtataka, bakit po, paano po tayo magbabasa ng libro? Paano yung mamamaximize ang inyong reading experience? Tara! Nag-grow kilala, gano'n na. Ganun, no? Nag-review ng Facebook natin. Oo, baka Okay. 5, top 5 po tayo. 5 bagay upang mas ma-maximize po natin at ma-appreciate natin ang kahalagahan ng pagbabasa at ng libro sa ating buhay. At dahil po ito ay gawa niya, siya ang magpapaliwanag. Go! Number 1. Number 1. Nilaglag. Oo, nilaglag. Number 1. Ano bang topics ang gusto mong basahin? Kasi mahilig ka ba sa fiction? Tuloy yun, yung Twilight, di ba? Mahilig ka ba sa mga kwento tungkol sa mga fantasy, mga diwata, mga goblin, mga vampira, mga halimaw, Mga lamang lupa. Maligno. Impacto, di ba? O gusto mo ng mga true to life na experience, di ba? Mga memoir, mga autobiography o biography. Mahilig ka ba sa history at statistics? Yung pag di ka makatulog, binabasa mo yung Code of Canon Law? Parang O Philippine Constitution? O yung ano yung... Catechism of the Catholic Church? O yung Bloomberg Business Report of 2022, di ba? Or pag ikay di makatulog, nagbabasa ka ng mga joke. Mga nakakatuwa. Mahilig ka ba sa talaga written word o mahilig ka sa comics? Ano muna ang gusto mong basahin? Ayun. Sa tingin ko mga kapimates, no, Father Jeff at si Chubby, yung interest kasi natin will show what to read. Pinatuturo sa atin, pinapakita sa atin. Ano yung mga interest natin? Itong reading talaga, tuturuan talaga tayo at gagabayan tayo. Ano ba yung gusto mo sa iyong buhay? Yun. So yun yung una. Yung ano bang topics ang gusto mong basahin? Number 2, check for recommendations. Ito, di ba, kung kayo pupunta sa mga bookstore, tulad ng Fully Book o National Bookstore, May National Bookstore pa ba? Oo, Meron nagbebenta pa, ng mga pad paper, ballpen, Pero wala na libro. Meron pa yung iba. iba. Pero madalas yun, Fully Book. Oh, sige, wag na tayo actual na tindahan. Kung online, yan, marami nagbebenta ng libro online. Anvil, Summit Media, yung mga ganon, di ba? Minsan, nilalabas sila yung mga ratings ng mga libro. Para pala yung ano? Para pelikula. Para pelikula. Yung, rated SPG, gano'n. Pwede. Actually, pwedeng gano'n. Or kundi man, ano yung plot? Ano yung pinaka-gist ng kwento na libro? Pwede rin ilang stars. 1 star, 2 Yes, star. yung Isa mga ganon. para wrestling. Para no? wrestling, di ba? Oo. Ano yun? Yung ano ba yung mag-check kayo online kung ano yung mga libro na
bestsellers o yung mga libro na pupukaw na attention mo or yung mga must read. Ayun. Kasi mayroong mga libro po, ang hirap po kasi pag kunyari, binili mo lang yung libro just for the sake na may mabili ka lang. Ay, parang yung nangyayari sa book fair. Oo, di ba? Oo. Kaya di ba ano nangyayari sa atin, no? Di ba Hoarding. nagiging laman lang ng bookshelf. Kaya- Magmumukha kasing matalino pag maraming libro pagdating dun ng sa open ano, house, oo. may kita ng bisita mo. Wow, si brother ang Pati studios. pag pumunta sa kwarto ng pare, di ba? Oo. Ang daming libro ni Father. Pero lahat ang yung- sipag siguro. Pero ito nakabalot magbasa. pa sa plastic yun. Ako hindi. Aamuyin mo lang naman kaya bumili ng libro para amuyin. So yun, so check for recommendations. Or kundi man, minsan may mga nagbibigay ng mga online na book reviews para malaman nyo tungkol saan itong libro na to at kung talagang worth it basahin naman. Ito, ang naalala ko dyan, Oh. si Monsignor Allen. Shoutout sa iyo. Si Sir Monsignor Allen po ang aming Vicar General sa Diocese of Parañaque. Si Monsignor Allen, pag tinanong niya, ano ba may nagkakabalahan mo ngayon? Lalo nagtuturo ako ng philosophy. So sabi ko, Monsignor, nagtuturo ako ng philosophy. Meron siyang mga nire-recommend na libro. Try mong basahin ito. Alam mo, napaka-importante po yung galing din sa isang book lover, sa isang reader, yung recommendations. Oo, yes. Na upang mas alam natin na, alam ng taong ito kung ano yung kanyang binasa. Hindi ka naman magre-recommenda ng isang bagay na hindi mo alam o hindi mo naintindihan, di ba? Correct, oo. Kaya, pwede rin yung recommendation from fellow readers. Yun. Pangatlo, ito, kasi baka nag-iisip na kayo, Father, ayoko magbasa kasi feeling ko ang mamahal ng mga libro kasi puro galing sa stateside. Puro galing abroad. Mga kapatid, please try our local authors. Ito po, nakikita niyo po itong libro na to, The Boy with the Snake in His School Bag. Parang kilala ko yung author na yan. Oh, kilala mo yung author nito dahil yung original Tagalog version ng libro nito ay nakabasa na pala ako. At ito po'y gawa ng author na si Bob Ong. Umabot na sa Singapore bilang e-book. Grabe, no? May collection ako ng mga libro ni Bob Ong. di ba? Di ba? Yung baliktad, yung baliktad. Yung bakit baliktad magbasa ng libro mga Pilipino. Tapos yung paborito natin, yung MacArthur, pati stainless longganisa, di ba? At yung paboritong libro ni Judas, di ba? Yung paboritong libro ni Judas. Yun, so yung kay Babong, yung kay Ambeto Campo, yung historian, yung ang tawag sa kanya ni Xiao, yung hindi lang siya professor of history, kundi yung pinapopularize niyang history. Actually, medyo hip trend ito kung saan, yung history kasi maraming taong mga allergic, no? Kasi akala ang history, pagkakabisa ng mga title, pangalan, lugar, petsa. Pero kapag ito yung naging kwento, mas madaling ma-appreciate ng tao. Ayun, yung kundi man yung mga inspirational book. Ito, nakita ko yung dala-dala. Bakit may cellphone na nasa loob ng libro? 2-in-1 yan pa. 2-in-1. No, yung mga authors tulad po ni na Brother Aaron Gogna, si Brother Bo Sanchez, si Father Ro Atiliano. Friend na, di ba? classmate. Si Ate Risa Sisong Kauping, at marami pang iba. Try our local... sige, yung yung mga series ng mga love novels, yung mga novels na maliliit. Yung mga nakikita mo sa book fair, binibenta 5 piso isa. Ayun, di ba? Ako nga, Father, noon, naalala ko lang. Madalas ako magpunta sa National. Kasi nag-greeting cards. Alam mo nung unang panahon? Ay, Hallmark, Father. Di ba bago ako bumili, babasa-basa ako. Naubos na yung oras ko nun, kakabasa. Sa kakabasa ng mga greeting. Actually, nung dati, kapag meron akong ka-meet up, ang meeting place namin palagi, National Bookstore card section. Ngayon, wala na nga pala card section sa National Bookstore, di ba? Nakakamiss, no? Wala, nakakamiss din yung mga ganon. So yun, cards. try our local authors. Number 4. Yan. Make time for reading. Kasi sabi ko, di ba, reading is a discipline. Kung kunyari, mas libre ka bago matulog o para pampaantok lang. May mga naglibabasa para paantukin. Lalabo mata, Father. May di magbukas ka ng ilaw. Huwag ka magbabasa sa dilim. Ano yun? May mga iba Sinira mo yung mata mo. nagbabasa habang nagko-commute basta hindi ikaw ang driver. Ay, nakaibo. Mahirap yun. Pero kunyari, Father, I don't have time to read. Di meron po dalawang option para sa'yo. Una, kung ikaw ay mahilig sa audiobooks, yung Audible na app, di ba? Ito yung ninanarrate na sa iyong libro.
Halimbawa, ganito, no? Bubuksan mo lang yung, i-connect mo lang yung phone mo sa nabigyan. You are the lights of the world. Para naman, a city set on a hill. Para naman, yan ba yung app na tabela ba yun? Parang gano'n, di ba? Pinabasa na para sa'yo. Shoutout kinati yan. At kung di man kung kunyari gusto mo mas updated, meron tayong mga tinatawag na podcast. Ayan, di ba yan ang original sa mga original na Kape at Kampay, no? Actually, nung napagtanto ko lang, no? Itong ginagawa natin Kape at Kampay, itong ginagawa natin simula noong unang panahon, para na tayong sumulat na rin ng libro because of the information that we have gathered. No? Actually, kung ito ilalagay lang sa words, ano tayo? Best-selling author. Best-selling author. Merong Cardinal Sin Book Award na tayo siguro, no? Kaya, pero ang ating award sa atin, kamote. Pero yun, di ba, podcast, halimbawa, yung kay Howie Severino. Sino pa yung mga magagaling gumawa ng podcast? Si Chris Jericho. Di ba yun? So, yung mga sino to, yung sa Eraserhead, si Raymond Marasigan, di ba? Yung Offstage Hang, yun. Meron po mga podcast, so yung mga topics, hindi mo na kailangan basahin, ninanarrate na rin po para sa inyo. Di ba yung podcast na Kampay? Ibang podcast yun. Ibang episode yun. Pero maganda din, Pads, no? Gusto ko lang idagdag sa taking time to read. Dahil nga disiplina siya, alam mo, sinasabi nila, sabi ng mga kapag daw ikaw nagbabasa ng at least 5 to 10 minutes a day, yung mental gymnastics, yung isipan, mas nagiging aktibo daw. At yung pagbabasa, hindi na pagbabasa sa cellphone, yung konkreto pagbabasa ng libro, pagbabasa ng mga ng printed, tangible, smellable ng mga material. 5 to 10 minutes a day lang. It will help in what you call mental gymnastics. No? At saka daw, Father, nakakagaling daw din sa communication. Ayun, yung mga words. Di ba dati, Father, ngayon di ba gumaling na yung mga bata sa pag-i-English dahil... Kay Peppa Pig. Yung mga ganon napapanood sa YouTube. Peppa Pig. Umayos kayo, Father. Di ba, Father, sila sa YouTube. Nung dati pa, nung mga panahon nyo, di ba, libro ang kaya pa nagbabasa magaling Hindi, kasi ang rin naman, nung time naman na yun, wala pa gaano. Ngayon, mag-open ka lang na YouTube, ano yung buko melon? Ang gulo na naman, ang gulo magsalita Buko melon? Buko melon. Pausa kasi, Father. Buko melon. Ganun din naman yun Coconut din yun. Parang hindi masarap yung buko melon. So, di ba may coco melon ka na mapapanood, di ba? It's ba yun, magagawa tayo ng bagong series. Buko melon. Buko melon. Yan kasi madali na bubuksan mo lang tayo noon, wala talaga magbubulok na libro. Buko melon. Diba? Buko melon. Maganda po yun. Ay, yun na po yung title lang natin. Buko melon. At number 5 po, love your books. Pero if you love them so much, huwag ka rin matakot i-share sa iba. Ito ang gusto ko ngayon magpatotoo. Kasi nung bata pa ako, isa sa mga paborito kong libro na pinapaborito kong regalo, ay yung Lives of Saints. Alam mo yung Lives of Saints na maliliit? Yung manihiram sa library. Yes. Na may volume 1, tapos bawat araw merong mga santo. Ito po sinasabi ko po ito sa mga ninong at ninang na mga binibinyagan. Kasi marami sa mga ninong at ninang nagtatago kapag Pasko, bago taon kasi walang regalong may bigay. Pag may birthday, gano'n, kasi walang regalong may bigay. Alam nyo po, isa po sa mga napagandang ibigay nyo, yung Book of Saints, yung Lives of Saints. Lalo po pag yung bata po ay nagsisimula pa lang. Kasi number 1, tuturuan mo magbasa. Number 2, makikilala mo yung mga iba't ibang mga santo. At number 3, malalaman mo ba yung piyesta? Actually, alam mo, Pads, nung bata pa ako, nung nagsisimula pa lang ako sa pananampalataya, dito ko nakilala yung March 19, St. Joseph, March 25, Annunciation. So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng libro, napakasimpleng libro na pwede nyo ibigay sa inyong mga inaanak, Oo, may Lives of Saints naman sa Facebook, may Lives of Saints naman sa YouTube, pero iba pa rin po yung may libro na magiging, ako natutuwa ako doon kasi minsan, dinodrawing ako ng bigote, hindi joke lang. Nakita ko yung mukha ng santo, di ba? Kinukulayan yung letter, Natutulungan
tulungan tayo mag-visualize at the same time, magandang regalo para sa mga inaanak natin. Ayan, sa Pasko, Father. Yun. Meron tayong naisip na mga Buko melon. buko melon, no? Yun. So muli po, 5 guides how to maximize your reading experience. Ano yung mga topics na gusto mong basahin? Yun yung una. Number 2, check your online recommendations, pati rin po yung recommendations from fellow bookworms. Number 3, try our local authors. Hindi lang po magagaling na authors nasa abroad. May magagaling na authors tayo dito rin sa ating bansa. Number 4, make time for reading. Dahil nga, reading is a discipline, magbigay tayo ng oras, 5 to 10 minutes, ma-jogging man lang yung ating isipan para ito ay maging buhay na buhay. At number 5, love your books. But don't just love them, share your books with others. Share the gift of knowledge and wisdom, lalo na sa susunod na henerasyon. Kaya alam niyo po, nagpapasalamat po ako kay Father Jeff kasi marami po, siya po yung isa sa mga nagbibigay po sa akin ng mga libro, no? Siya, binigyan po niya ako ng, lalo yung Ang Bible Pinoy version. Muli, pinopromote po natin, no? Salamat sa Philippine Bible Society. Muli, ito po ay hindi ito papalitan yung ating lectionary. Hindi po magiging taglish, no? Pero sa pamamagitan ng pagbabasa, muli, ng Biblia. At alam ko, wala pang online version ito. Wala pa. Libro. Shout out sa PBS. Kailan natin ilalagay sa Bible app yung Pinoy? Muli sa pamamagitan ng libro at sana po yung Ang Bible Pinoy version. Check niyo po sa Philippine Bible Society at sa ibang mga bookstore para po na sa gayon may balik din yung pagbabasa hindi na ng libro pati ng salita ng Diyos, salita ng buhay. Para show yun dito sa TV Maria, ang tanging TV network na nagbibigay sa inyo ng show na to na pinamagatang Kape at Kampay! Kape at Kampay nga pala to, hindi pala to ano. SND. Nandito tayo sa booth ng Word and Life Publications Incorporated. Oo, ang nagbibigay po sa atin ng libreng ticket tuwing taon-taon tuwing Manila International Book Fair. At libre, ay hindi man libre, pakalendaryo ng parokya namin. Ayun! Lagi yan, maganda yan. Yun. At kasama natin ngayon si Father Franz Nolasco ng Salesians of Don Bosco. Father, syempre, sa panahon natin ngayon, Catholic communication is very important. Ang maganda pong tanong, ano po ang role ng mga libro sa Catholic communication? Printed material sa Catholic communication. Una, hindi nalalaos ang print material. Ang technology, they come and go, the print material stays. Huwag mo lang sunugin. Pangalawa, healthy ang reading ng material, kaysa magbasa sa gadget. Oh. Ngayon, ito pinakamalaga. Ano ang role ng mga reading materials, particularly books sa ating ministry, sa ating simbahan, sa ating paglago? Madaling bitbitin, madaling sulatan, madaling lagyan ng comment sa gilid, at ang pinakamaganda, mapipil mo may kasama ka. Physically. Arani yun, di ba yung mga Jerusalem Bible news sa DBS, hindi puro bisulat sa gilid? The best Bible Buti sinabi niya yung Father kasi ang Bible, sinusulatan niyan. That's why we really encourage everybody to have their personal Bible because you have to relate with your Bible by writing on it and circling words, highlighting. The bottom line is this, technology come and go, but the paper, since ancient times, Egyptian pa yan, kung ano-ano, meron ng papel yan. At kaya ang print media stays because we believe the value of having a physical material at hand will make us also feel there is a companion for us at any given time of the day. Sabi ko kanina, di ba, hindi ako mahilig sa libro. Pero, alam nyo ba, sumusulat ako sa libro kasi sumasideline ako bilang bookkeeper. Asa na? Thank you. Madami pa akong susulat. Chabi. Ano? Liga. Ano? Mamili ka. Ito. Tawang-tawa? Oo, Tulungan mo naman ako. napakabenta naman kasi ng... Oo, marami akong... Bookkeeper ka pala? Oo, yan ang part-time ko, Father. So kaya pala, sabi mo, hindi ka
nagbabasa ng libro, pero sumusulat ka naman ng libro. Oo, yan, mga utang, expenses. Kaya pala ang galing niya Ayan. magsulat. Oo. Yung lista nyo rito mahaba na. Oo na. Alam mo, may tanong ako, Chubby, speaking of, ito para sa ating Ano? parting shots ngayon. Paano ka maglilista ng utang kung gagamitin mo naman electronic o screen? Ano? Hindi ba mas mahirap maglista ng utang? Yan, siguro maganda i-reframe natin yung tanong, i-rebrand natin. Rebrand, sige. Ano mas madali, yung pag-i-encode dito o yung pag-i-encode sa computer? Ayun. Para sa akin, Father, mas mabilis yung pag-encode sa computer. Kasi type ka na lang ng type, Oo. Father. Pero yung dito, Ano yung may advantage ano advantage nito? Advantage nito. Ito, Father, kasi di ba pag sinusulat mong ganyan, advantage lang nito, parang anytime, pwede mong kunin, pwede mong basahin, pwede mong tignan. Kahit brown out, or kahit di mo kailangan ng ano. Kasi di ba pag sa computer, minsan, o paano pag Pag walang walang kuryente, oo. O tapos, kunyari, Father, pag hindi mo na-save, yung gano'n. Hindi mo na save, di ba? Napakarami na natin mga talk, Oo. mga presentation na dahil nakalimutan nating i-save. Wala na. Kailangan They mong are simulan lost ulit. in oblivion. Oo nga, no? Kaya So, pag pabalikan mo, parang ano nakalimutan ko, kunin mo lang yan, tapos makikita mo na ulit. yun. So may advantage, disadvantage yung ikaw nag-i-encode ng data at nagsusulat ng data. Pero pros and cons pareho. Oo, kaya ang tanong natin ngayon sa ating parting shots, kayo, mga kape-mates, ano mas gusto ninyo? Yung nagbabasa Ng actual ng printed actual na libro, Or naka-download na po sa inyong device, sa inyong screen. ikaw ba ay team book o team e-book? Oo. Yun, maganda yun, di ba? Maganda yung tanong yan. Sige. Oo. Sige. Baka nga meron pa pangatlo, team audiobook. Hanggang kinig na, di ba? Oo, meron team book. Ano? Team book nutin. Lutin, oo. Ayan, Oo. sige. Book, Sige, sino mo una? Ako, yun. Ako kasi, depende. If you'll be asking, if I'll just be reading at home, kunyari sa konvento o kung ako'y umuwi sa bahay, kung ako'y nakapirme sa isang lugar na very familiar ako, kung saan ako nakatira, syempre maganda yung actual printed book. Pero pag kunyari, nasa gala ako, lumabas ako, meron ako schedule outside, wala pa rin tatalo sa isang libro na pwede mong i-download at portable. Except in one case. Ito akin lang po, pasintabi po sa mga nanonood. Pero pag kunyari, yung libro sa misa, ano pa rin ako, mas gusto ko pa rin na may misal ako o pandasal na bit-bit. Rather than na babasahin ko yung prayers sa misa mula sa phone o sa sa tablet. Yun ang akin, yun ang akin lang. Iba pa rin parang may kasama doon sa experience ng pagmimisa o pag-celebrate ng sacraments, yung may libro na pwede mong i-turn at basahin. That's for me. Actually, kahit naman sa libro, sa misa talaga, liturgical activities, recommended talaga, hindi na actually recommended, pero stated talaga, stated. libro pa rin ang gamitin as much as possible. Kung wala tayong kung walang libro, naiwan yung libro, ano magagawa natin? No? May mga circumstances naman. Ako ba, team book ako Libro talaga, no? Gusto ko pa rin talaga humahawak ng libro. Mahawak ng libro, umaamoy ng libro, no? Pinampapaypay libro, pinampapalo ng kung ano yung libro, pinampapato. Libro pa rin kasi ako honestly, baka nga kasi nasanay tayo sa seminaryo, kailangan natin magbasa. No? Shoutout kay Father Lawrence Pestin, no? Tinuruan mo kami magbasa ng ganito kakapal every week ng mga handouts, no? Kaya eventually nung nagpunta na sa Loyola School of Theology, ang dali na lang magbasa. At sanay na ako magbasa ng papel. No? Nagkaroon na kami ng online class noon. Naalala ko, Father Herb Schneider, hello. No? Hirap ako sa online class. Really? Oo, kasi yung binabasa ko sa screen, parang hindi ko feel. Parang naghahanap ako ng highlighter. No? Naghahanap ako ng mga isusulat mo sa gilid. No? Iba pa rin yung libro. Ngayon, kapag magta-travel, dun lang ako nagkakaroon ng e-book. Pero ito, minsan po, medyo caveman po tayo. Alam yung ginagawa ko? Yung libro, pinipicturean ko yung page. Ganun din. Pang-reference lang, pang-reference lang para at least kung sakali may kailangan basahin, pinipicturean ko. So, old school pa rin ako pagdating sa libro. Team book. Pero same pa rin ba, Father, minsan? Yung, kung ano yung, dito, ganun din. Same din naman yung content. Pero syempre,
yung kunyari, yung book na printed, minsan yung kunyari, novel, yung novel lang. Ang advantage ng e-book, minsan pag merong mga, kunyari, may part 2 yung novel, meron ng preview doon na dahil online lang siya. Ako minsan, Mads, hindi ko maiwasan, no? Minsan, sorry, nagdududa ako. Ito bang e-book na ito ay congruent, if you may, or talagang ito yung mismong nandun sa libro? Or yun mismo nakasulat. Kasi minsan nagtataka ako, nagugulat ako, nagpapaisip ako, okay, magda-download ako ng book, magda-download ako ng Bible. Ito ba talaga yun? Kaya minsan yung Bible, kuwari may mga biblical translations, syempre napaka-reliable, napaka-convenient pala. Minsan kung meron akong Bible na New American naman to or Revised Standard Version, titignan ko na lang doon sa mismong libro kaysa sa online. Or man-double check ko lang yung online kung yun talaga yung pareho. Minsan napapaduda ko eh. Tama. May naman yun. May punto yun. Malay mo, lumabas doon. Sabi, kwento na Harry Potter tapos ang laman iba. Si Spider-Man, di ba? Hindi, Harry Potter pero invento, hindi yung mismong galing kay J.K. Rowling, di ba? Tama. Kaya teambook pa rin ako palating dyan. Di marami kang libro, Father. Marami akong libro. Sabi ko nga po sa inyo, no, ang libro po kapag nakikita po sa bookshelf, nakakatalino at nakakapogi. Tingnan mo nga, Father, ang mahal nito. Di ba? Ang libro, nakakatalino at nakakapogi. Hindi in picture. Picture. Pati marami kang dalang libro, di ba? Di ba? Di ba talino pala ako? Studios, di ba? Ikaw pa pa naman, best-selling author ka pa naman. Kasi kung mawala yan, good luck talaga sa kumpanya nyo. Pati yan, nakasulat dyan yung mga binenta, kaya best-selling. Yes, correct. At outstanding yan. Very important. Yun. Sige. Okay. Kaya alam niyo mga kapatid, mga kaparokya, mga kapimates, lahat na tinawag, no? Ang mga aklat, ang mga libro, hindi nangangahulugang luma, outdated na. Meron tayong mga life skills na matututunan sa pagbabasa ng libro. At siyempre po, ang mga books po, hindi lang siya reading for pleasure, hindi lang siya reading as a pang free time. Reading is also a discipline kasi hindi lang natitrain yung mata mo, natitrain ang isip at ang kalooban mo sa bawat binabasa mo. Oo, maging bulky minsan ang mga libro. Medyo portable pa rin ang mga e-book. Pero sabi nga doon sa Parable of the Old and the New, hindi lahat ng luma ay pangit. Hindi rin lahat ng bago ay maganda. Magandang balansehin natin ang pag-appreciate natin sa luma at mga bago, ang book at e-book. Kaya po sa mga hindi pa napunta ng book fair, kaya buwas pa ba book fair? Di ko alam. Malalaman natin. Punta na lang po kayo sa book fair at siyempre maganda dumalaw din kayo sa mga bookstores po na malapit sa inyo. At magbasa doon. Magbasa doon. Magbasa doon at bumili rin ng libro. Sana merong mga coffee shop na may mga parang library. Meron, Father. Parks, sa may tapat naman nila Cathedral, naalala ko noon, di ba meron parang... Okay. So muli, maraming salamat, no? At sana, siguro tataka sila, bakit yun ang topic, no? Bakit yun ang topic? Kasi dito sa programang ito, we talk about everything and anything under the sun. Kaya, para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na't magkape at kampay. Tayo na't magkape at kampay. Gift ko na sa inyo yan, gusto namin libro ito.